Ito ang kasaysayan ng artistang tatahimik pero maraming chicks. Ayaw nga ba ng pamilya ni Hart sa kanya dahil galing siya sa mahirap na pamilya? Dumating nga ba ang puntong pinapili si Hart kung pamilya niya o nobyo ang kanyang pipiliin? Naghintay nga ba siya ng 5 oras sa labas ng kondo ni Hart pero hindi ito nalaman ng dalaga dahil itinago ng kanyang ina? Nagtaksil nga ba siya kay Christine Hermosa dahil nakabuntis siya ng ibang babae habang sila pa? Sino-sino ang mga babaeng kanyang nakaugnayan? Kilalanin natin ang tahimik pero matinik na si Jericho Rosales. Tara alamin natin sa history. Disclaimer, lahat ng aming babanggitin sa video na ito ay mapapanood at mababasa din sa iba't ibang online sites at articles. Ipinanganak sa isang mahirap na pamilya si Jericho Eco Vibar Rosales noong September 22, 1979 sa Quezon City. Kanyang ama ay si Santiago Rosales, isang construction worker. Ang kanyang ina naman ay si Rosario Rose Vibar. Bagamat hindi marangya ang kanilang buhay, masaya pa rin siya sa piling ng kanyang pamilya. Naalala niya noong bata pa siya, sabik siyang umuwi galing eskwela kasi buo ang pamilya nila. Ang simpleng hapunan kasama ang ina't ama ay sapat na para mapuno ang puso ng isang bata. Pero ang mga masasayang alaalang iyon, bigla na lang naputol nang sila ay iwan ng kanyang ama. Hindi ito makakalimutan ni Jericho. Bata pa siya, ngunit malinaw pa rin sa kanya ang eksena. Nagising siya isang umaga na wala na ang kanyang ama sa kanilang bahay. Ang dating tinig ng ama na gumigising sa kanya ang mga hakbang na pamilyar sa kanyang tainga. Bigla na lang nawala. Wala na si Papa, anak. Isang simpleng pangungusap na nagdala ng bigat sa puso niya na hindi niya maipaliwanag. Ngunit sa kabila ng sakit, naging matibay ang kanyang ina, si Aling Rosario, ang nagsilbing ilaw at haligi ng tahanan. Kahit bata pa ay nakaramdam ng responsibilidad si Jericho na makatulong sa kanyang pamilya, kaya naman pinasok niya na rin ang pagtitinda ng isda. Isang bagay na hindi niya ikinakahiya at sa katunayan ay ipinagmamalaki pa niya ito dahil isa itong marangal na trabaho. Pero ang naging challenge daw talaga ay ang puyat. 2 AM pa lamang ay gising na sila para ihanda ang panindang isda at 5 AM ay nagtitinda na sila. Edukasyon. Habang nag-aaral ay may mga pagkakataong naiinggit siya sa kanyang mga kaklase, lalo na sa tuwing makikita niya ang mga ito na sinusundo ng kanilang ama, pinapayuhan o kahit pa pinagagalitan. Bakit sila kumpleto? Bakit ako iniwan? Iyan ang mga tanong na madalas niyang dalhin sa kanyang isip. Isa din sa kanyang mga insecurities ay ang hindi siya nabibigyan ng mga material na bagay na hindi nila kayang mabili. Minsan habang nanonood siya sa telebisyon, gaya ng palabas na Ang TV, ay naiisip niyang para lamang sa mayayaman ang magagandang damit ng mga artista doon. Isang beses ay mayroon siyang kulay blue na sapatos pang basketball, pero required sa eskwelahan nila ang itim. Dahil hindi nila kayang bumili ng bago, ay bumili na lamang si Jericho ng pentel pen at kinulayan ng itim ang kanyang sapatos. Tumatagal ang kulay ng halos 2 linggo, kaya paulit-ulit siyang bumibili ng pentel pen upang makulayan muli ito. Dahil sa iba't ibang trabaho ng kanyang ina at palipat-lipat nila ng tirahan, ay nagpalipat-lipat din si Jericho ng eskwelahan. Sa katunayan, mula elementarya hanggang high school ay 6 na beses siyang nagpalipat-lipat na siyang nakaapekto sa kanyang pag-aaral. Nagtapos siya ng high school sa New Era University sa Quezon City. Hindi siya nakatungtong ng kolehiyo dahil wala siyang ideya sa kung ano ba ang career at dahil hindi nila ito afford. Ito din ang panahon na siya ay nakapasok sa showbiz, kaya naman kahit afford na niya ang tuition ay hindi na kaya dahil sakop na ng trabaho ang kanyang oras. Pero kung bibigyan ng pagkakataon ay kukuha siya ng business course o kaya ay film related. Pagpasok sa showbiz, dumating ang taong 1996, kumalat sa kanilang lugar ang balita na naghahanap ng contestants ang Eat Bulaga para sa kanilang segment ng Mr. Pogi. Dito magpapaligsahan ang mga binatang lalaki gamit ang kanilang looks, talento at charm. Isa sa mga kaibigan ni Jericho ang biniro siya at sinabing, "Eko, bagay ka sa Mr. Pogi. Subukan mo kaya, malay mo manalo ka." Noong una tumawa lang siya. Paano nga naman siya sasali?
vendor lamang siya ng isda. Walang pambili ng bagong damit at wala ring stage experience. Pero habang iniisip niya, naalala niya ang hirap ng buhay, ang paglalakad sa madaling araw, ang pagtitinda sa palengke at ang pangarap niyang makatulong sa pamilya. Doon niya nasabi sa sarili na wala naman mawawala kung kanyang susubukan. Baka ito pa nga ang maging simula ng kanyang pagbabago sa buhay. Maaga siyang gumising sa araw ng audition. Isinuot ang kanyang pinakamagandang polo na kahit luma ay malinis at plantsadong mabuti ng kanyang ina. Sa kanyang bulsa ay maliit na halagang ipinabaon sa kanya galing sa maliit na kinita nila mula sa palengke. Nabigla siya nang makarating sa studio. Napakahaba ng pila. Puro nagagwapuhang mga binata. Suot ang mga mamahaling damit. Nakagel ang mga buhok at ramdam mo ang kumpiyansa ng mga ito sa sarili. Nakaramdam si Jericho ng hiya. Pero hindi siya umatras. Tumayo siya sa pila at naghintay. Talunan na agad siya kapag umuwi siya. Kapag naman siya ay sumubok, magkakaroon siya ng tsansa. Dumating ang talent portion. Sobra ang kaba niya nang siya ay tawagin. Pinagpapawisan ang kanyang mga kamay habang umaakyat sa entablado. Pinakanta siya ng simpleng awitin. Hindi man siya ang pinakamagaling. Naramdaman ng lahat ang sinseridad at puso ng kanyang boses. Pagkatapos, ay pinasayaw siya. Hindi siya profesional na dancer, pero nailabas niya ang kanyang natural na galaw. Magaan, masayahin at puno ng energy. At higit sa lahat, ang kanyang makarismang ngiti. Kitang-kita ang kanyang mga dimples. Ito ang nagustuhan ng mga tao. Hindi lamang sa kanyang itsura, kundi ang totoong karisma na dala niya sa stage. Dumating ang araw ng mismong kompetisyon. Isa-isa nang na-eliminate ang mga contestants hanggang sa natira na lang ang iilan, kabilang na si Eko. Hindi siya makapaniwala na inabot niya ang yugtong ito ng paligsahan. Babanggitin na ng host ang winner. Klarong-klaro pa sa alaala ni Jericho ang mga katagang, ang panalo at bagong Mr. Pogi ay si Jericho Rosales. Para siyang nananaginip, parang bumagal ang tunog sa paligid niya. Ang dating binatilyong naglalakad sa kalsada para magtinda ng isda, ngayon ay nakatayo sa entablado. Pinapalakpakan ng libu-libong mga tao. 17 years old lamang nito si Jericho. Pagkatapos manalo ng Mr. Pogi noong 1996, nagsimula na siyang pumasok sa mga palabas sa ABS-CBN. Ang unang sweldo niya ay hindi niya ginamit para sa sarili kundi para sa kanyang nanay at mga kapatid. Matapos niyang manalo, agad siyang napansin ng mga talent scouts ng ABS-CBN. Doon siya naging bahagi ng Star Circle Batch 4, ang talent arm na ngayon ay kilala bilang Star Magic. Unang binigyan siya ng maliliit na guest role sa TV shows at teen-oriented programs, hanggang sa napansin ng mas maraming tao ang kanyang galing sa drama at acting. Isa sa mga unang serye niya ay sa Esperanza noong 1997, kung saan gumanap siya bilang kaibigan ng karakter ni Judy Ann Santos. Bagamat maliit ang role, naging stepping stone ito para mas lalo siyang makilala. Mula roon, sunod-sunod na ang projects hanggang sa dumating ang kanyang big break sa teleseryeng Pangako Sa'yo noong taong 2000 na kanyang pinagbibidahan kasama si Christine Hermosa. Ito ang nagdala sa kanya sa tuktok ng kasikatan at nagmarka ng kanilang love team na talaga namang sumikat at tinangkilik. Lalo na, si Jericho ay isang kinikilalang heartthrob sa panahong iyon at si Christine naman ay isa sa mga aktres na may pinakamagandang mukha magpasa hanggang ngayon. Nasundan pa ito ng Sana'y Wala Nang Wakas noong 2003 hanggang 2004 at Dahil May Isang Ikaw noong 2009 hanggang 2010, kung saan kasama niya si Christine Hermosa sa lahat. Lumabas din si Jericho sa mga pelikula. Nakatulong ang kanyang pag-aartista upang tuluyan ng maiangat ang kanyang pamilya sa kahirapan. Sa isang interview, sinabi ni Eko na isa sa mga pinakaunang bagay na binili niya ay isang bahay para sa kanyang pamilya. Sabi pa niya, malaking bagay iyon dahil dati lumaki sila na palipat-lipat ng inuupahan at laging nangangamba kung saan sila titira. Kaya, nang mabigyan niya ang kanyang nanay ng sarili nitong bahay, ay isang katuparan na ito ng pangarap. Naikwento din ni Jericho na may panahong nakitira sila sa kamag-anak.
anak. Ang tirahan nila ay gawa lamang sa pader na hollow blocks at walang bubong. Kapag umuulan ay pumapasok ang tubig, kaya minsan ay nagkakasakit sila. Kapag naman maaraw ay sobrang init sa loob na halos hindi sila makatulog. Kaya ganoon na lamang ang naramdaman niyang achievement nang makapagpundar siya ng sarili nilang bahay. Bukod sa kanyang tagumpay, isa sa mga usap-usapan ay ang kanyang buhay, pag-ibig, mga nakarelasyon. Number 1, Kay Abad. Nagkakilala sina Kay at Jericho noong 1990s dahil pareho silang talents ng Star Magic. Si Jericho ay nagsisimula pa lang noon at unti-unting sumisikat habang si Kay ay kasama na sa teen-oriented shows gaya ng Tabing Ilog. Ayon sa ilang showbiz articles, nagkaroon sila ng special friendship. Si Eko raw ay nanligaw o nagparamdam kay Kay pero hindi ito nauwi sa opisyal na relasyon. Sabi nga sa ilang interviews, short-lived lang o simpleng puppy love stage. Number 2, Angelica de la Cruz. Ang kinabaliwang pag-ibig ni Jericho. Nagsimula ang kanilang pagmamahalan noong magsama sila sa Esperanza kung saan gumanap si Jericho bilang Buboy at si Angelica naman bilang Cecil. Ang kanilang on-screen romance ay humantong sa tunay na buhay kung saan ibinahagi ni Jericho na naging sobrang baliw ang kanilang relasyon noon. Aniya, baliw yung relationship namin eh. Yung tipong talagang umaakit ako ng bakod para makita ko siya. Nagtatricycle ako, nagji-jeep ako para makita ko siya. Naputol ito noong 1999 nang magtapos ang Esperanza at nagdesisyon si Angelica na lumipat sa kabilang network na nagdala sa kanila sa magkahiwalay na landas. Number 3, Christine Hermosa. Nagsimula ang kanilang relasyon noong taong 2000 matapos silang pagsamahing bilang love team sa teleseryeng Pangako Sa'yo. Mula sa on-screen chemistry, natural na umusbong ang tunay na pagtitinginan ng dalawa na talaga namang kinakikiligan ng mga fans, lalo na at sunod-sunod din ang mga palabas sa teleseryeng nilabasan nila, pati na rin sa pelikula. Pero taong 2003 ay natapos ang kanilang relasyon dahil na din sa mga bata pa sila at hindi pa sanay sa sobra-sobrang pressure na dulot ng expectation ng publiko at mga fans. Pareho na lang sinabi na naging masakit sa kanila ang kanilang hiwalaya. Number 4, Cindy Corleto. Taong 2002 unang nagkakilala sina Jericho at Cindy sa pamamagitan ng common friends. Si Jericho noon ay nasa kasagsagan ng popularidad at si Cindy naman ay nakikilala bilang isang model, actress at TV host. Si Cindy, nakilala sa kanyang beauty at sophistication, ay nagustuhan ang pagiging simple at totoong tao ni Eko. Samantalang si Jericho naman ay humanga sa pagiging independent at grounded ni Cindy. Hindi naging mapagmalaki si Jericho sa kanyang panliligaw pero nakilala siya bilang maalaga, sweet at maaalalahanin. Mahilig din magpakita ng simpleng gestures si Jericho para kay Cindy gaya ng pagsundo sa trabaho, pagsama sa mga trip at paminsan-minsang pasopresa ng bulaklak o sula. Sinusuportahan din nila ang karera ng isa't isa. Ngunit gaya ng mga relasyon sa showbiz, dumaan din sila sa mga hamon gaya ng parehong busy ang kanilang schedules at naging usap-usapan ang mga intriga at pressures ng pagiging public couple ng dalawa. Kalagitnaan ng 2005 ay tahimik silang naghiwalay. Number 5, Heart Evangelista. Nagkakilala sina Jericho at Heart nang siya ay sikat na habang si Heart ay isa pa lamang rising star at isa sa mga it girls ng network. Unas ay agad itong nasundan ng Ang Panday at ng pelikulang Panday 2. Nagsama din sila sa ilang shows at events sa ABS-CBN. Si Jericho ay kilalang romantic at very expressive sa kanyang pagmamahal kay Heart. Madalas niyang ikwento sa press kung gaano siya ka-in love kay Heart na tila bang siya ang dream girl na matagal na niyang hinihintay. Si Heart naman, sa kabila ng pagiging sheltered at sobrang bantay ng pamilya, unti-unting nahuhulog sa charm at sincerity ni Jericho. Madalas sila makitang magkahawak kamay sa mga events at shows. Hindi sila natatakot na ipakita ang affection nila sa publiko. Sa mga interviews, kitang-kita ang kilig. Palagi silang nagtitinginan, nagtatawanan at nagbibigay ng mga sweet na sagot kapag tinanong tungkol sa isa't isa. Noong 2008, matapos ang halos 3 taong relasyon ay naghiwalay din sila. Ayon sa
sa mga ulat. Isa sa mga dahilan ay ang matinding pagtutol ng mga magulang ni Hart. Si Hart mismo ay umamin sa isang panayam na dumaan siya sa napaka-emotional na stage kung saan kailangan niyang pumili sa pagitan ng kanyang pamilya at taong mahal niya. Sa huli ay pinili niya ang kanyang pamilya kahit mahal pa niya si Jericho. Isa daw ito sa pinakamasakit na breakups sa kanyang buhay. Si Jericho sa kabilang banda ay inaming sobrang minahal niya si Hart at isa siya sa pinakamahalagang bahagi ng kanyang buhay. Binigyan din niya na may respeto siya kay Hart at sa pamilya nito at palaging magkakaroon ng special place si Hart sa kanyang puso. Sa isang interview naman ay tinanong si Jericho kung sino ang gusto niyang balikan sa kanyang mga naging karelasyon at sinabi niyang si Hart ang gusto niyang balikan. Sinasabi ng ilan sa balita na kaya ayaw ng magulang ni Hart kay Jericho ay dahil sa pagiging overprotective ng mga ito, kasama na ang pagkaiba ang kanilang social status at background. Unstable ang career ni Jericho at hindi nila nakikitang sapat ito para sa kanilang anak. Lumalabas din sa mga balita na di umano ay pinaniwala si Hart ng kanyang mga magulang na nambababae si Jericho at nakipagrelasyon ito sa Malaysian actress na si Carmen Sue habang sila pa ni Hart. Nasa Malaysia noon si Jericho para gawin ang teleseryeng Kahit Isang Saglit habang si Hart ay nasa Dubai para gawin ang seryeng Acero. Nadawit din ang pangalang Brianna Evigan na siyang pangalan ng leading lady ni Jericho sa international film na I Love You Virus. Sa huli ay sinabi ni Hart sa isang panayam na noong panahong iyon ay nakumbinsi daw siyang niloloko siya ni Jericho. May pagkakataon pa daw na pumunta si Jericho sa kanyang kondo upang ipaliwanag ang kanyang side laban sa mga akusasyon laban sa kanya. Pero hindi daw ito sinabi ng kanyang ina sa kanya para maisip ni Hart na sinukuan na ni Jericho ang kanilang relasyon. 5 oras na naghintay si Jericho bago nagdesisyong umuwi. Matapos ang ilang taon ay nagkita sa event ang dalawa at nagbatian. Walang tensyon at very civil sa isa't isa. Number 6. Seska Liton. Si Seska ay isang TV host at courtside reporter. Nagkakilala sila sa mga showbiz gatherings at mutual friends. Nagkaroon sila ng relasyon matapos ang controversial na breakup ni Jericho at Hart Evangelista. Ito ang pinaka-low-key sa mga nakarelasyon ni Jericho. At pagdating ng 2010 ay nagkaroon sila ng civil at maayos na paghihiwalay. Number 7. Kim Jones. Si Kim ay isang Filipino-British model. Una silang nagkakilala sa isang dinner na inorganisa ng common friends nila. Pero hindi nag-click ang dalawa sa una nilang pagkikita dahil hindi makarelate si Kim sa jokes ni Jericho, habang si Jericho naman ay hindi maintindihan si Kim dahil sa kanyang accent. Si Jericho ay kilala sa pagiging hopeless romantic, kaya hindi siya nagmadali, bagkus ay pinakilala muna niya ang sarili gaya ng tunay na gentleman. Unti-unting naging close sila hanggang sa tuluyang na-develop ang feelings sa isa't isa. Inamin ni Jericho sa isang pahayag na si Kim ay isang answered prayer. Matagal na daw niyang ipinagdarasal ang babaeng makakasama niya habang buhay at dumating ito nang makilala niya si Kim. Agosto 2013, nag-propose si Jericho kay Kim sa isang napaka-romantic na paraan. Ginawa niya ito sa gitna ng isang trip, very intimate at personal. Noong May 1, 2014, ikinasal sila sa isang beach wedding sa Boracay. Simple pero elegante ang kasal na dinaluhan ng malalapit na kaibigan at pamilya. Kitang-kita sa mga litrato ang genuine happiness ng dalawa. Sa paglipas ng taon, may mga lumabas na balita na tila nagkakalamat ang relasyon nila na posibleng hiwalay na din sila. Napansin ng mga fans na bihira na din mag-post ang dalawa tungkol sa isa't isa at tila mas nakafocus na sa kani-kaniyang project. Enero 2024, opisyal na inilabas sa publiko na hiwalay na ang dalawa, pero 2019 pa daw sila naghiwalay ng tirahan. Naging mutual at payapa ang paghihiwalay ng dalawa at nanatiling magkaibigan. Number 8. Janine Gutierrez. Nagkakilala sina Jericho at Janine sa set ng ABS-CBN seryeng Lavender Fields na magsisimulang i-ere sa September 2024. Inaya daw niya sa isang cafe si Janine para sa isang script reading. May dala pa siyang iPad para professional, pero nauwi lamang sa 6 na oras ang pag-uusap nila at hindi na nagamit ang dala niyang iPad. Nasundan pa ito ng dinner sa isang Japanese restaurant
restaurant. Dito daw siya unang nakaramdam na nagugustuhan niya si Janine. Kahit noong una ay ayaw niyang magkagusto sa dalaga dahil akala niyang 24 years old lamang ito. Iginugol pa niya ang edad ni Janine at nang malamang 34 na ito ay naisip niyang pwede pala. Hunyo 2024 nakuhaan sila ng litrato na magkasama sa isang museum date at bookstore date at pagdating ng Agosto ay inamin ni Jericho sa media na nagde-date sila ni Janine. Number 9. Kai Palomares. Si Kai ay isang dating model at business owner. Pribado ang naging relasyon nila ni Jericho at nagkaroon sila ng isang anak na ipinanganak noong December 11, 2000. Pinangalanan nila itong Santino na may palayaw na saint. Si Santino ay isang professional football player at miyembro ng Professional Models Association of the Philippines mula pa noong 2017. Yaman. Ang net worth ni Jericho Rosales ayon sa ilang sites gaya ng Celebrity Net Worth ay $3.5 million o katumbas ng humigit kumulang 200 million peso, depende sa source. Ang karamihan ng mga ito ay mula sa kanyang acting career at pagiging disiplinado sa pera. Sumunod ay sa kanyang mga music career, endorsements and commercials, mga business ventures, international projects, at mga properties o ari-arian. Hanggang dito na lang. Kayo, ano masasabi niyo sa kasaysayan ni Jericho Rosales? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.